talagang hirap yung mga local businesses. So I think kailangan talaga nating pagtulungan tsaka suportahan sila. Ganito inilarawan ni May Carriedo, co-owner ng Filipino restaurant Dine Ka Na Dyan sa British Columbia, ang nararanasan ng mga Filipino restaurant owner sa Canada ngayong 2026. Hindi na raw casual ang pagbisita ng mga Pilipino sa restaurants. Sa katunayan, tila luxury na raw ito. It's not anymore a basic thing. Before, people will just go there and eat. Now they have to eat in a restaurant if there is someone celebrating a birthday or a graduation or whatever, or there's a special occasion. So it is becoming a luxury now eating in a restaurant. Sa bagong report ng grupong Restaurants Canada, 70% ng restaurants sa bansa nag-ulat ng mas mababang kita sa unang quarter ng taon. 54% sa mga ito, sinabing napansin din ang mas mababang bilang ng mga customer. Kaya ang mga negosyante nagiging malikhain na raw sa kanilang marketing. We have to come up with like freebies. Let's say if you have a birthday, you don't even have to bring a cake. We will provide you your single cake to blow your candle. And then we have live entertainment on top of like dining there. Sa report, 3 sa bawat 10 restaurants hindi na raw kumikita. Ani Carriedo, isa sa mga nakikita niyang dahilan ang pagtaas ng presyo ng ingredients. Like everything has gone up, like even the vegetables, and especially the meat. The meat has increased by more or less 30 to 40%. Compared to last year. Sa report ng Restaurants Canada, humihingi sila ng isa pang GST holiday o pagbawas ng GST para masuportahan ang restaurant industry. If 5% of their food costs or food bill will be removed, then talagang malaking tulong yan sa community or sa customers natin. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.